Atin ang pagkaloob ang lahat ng panahon sa ating minamahal na kapatid, Brother John Leonard Macaldo, sa kanya pong patotoo. Praise the Lord. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. At ako po yung nagbibigay po ng dobleng paggalang po sa ating ginagalang na mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang propeta po sa huling panahon, at pag-alala po sa mga ginito ang turo at aral ng ating beloved assistant pastor Lina Selmed, at sa kanila po mga beloved children, at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatid. Magandang araw na po sa inyong lahat mga minamahal. Patotoo ko lamang mga minamahal, nakaraan pong 3 linggo mga minamahal nakalipas, kundi po ako nagkakamali. Ako po mga minamahal ay nagkaroon po unang-una po mga minamahal ng karamdaman. Ako po yung na-food poison mga minamahal, pasentabo po sa mga kumakain. Ako po yung nagsusuka, nagdudumi mga minamahal ilang araw. At nung araw na yun mga minamahal, naging normal din po pagkatapos ng 3 araw. Umabot mga minamahal araw po ng Sabado. Kinalingguhan mga minamahal, ako po hindi nakadalo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung di po ako nakadalo mga minamahal, ako po mga minamahal na hindi ko po nakagawa po ko ng di kalugod-lugod sa mahal na dahil imbis na ako po yung magla-live mga minamahal, ako po nakatulog mga minamahal, at pagkagising ko tapos na po yung pananambahan. Alam niyo mga minamahal, pagkagising ko, sa aking pagtulog, bigla po akong nilagnat, nanginginig na po ako sa lamig. At naisip ko mga minamahal, baka dahil lang to ako yung na-food poison noong mga nakarang araw. Nagtaka ako mga minamahal, yung lagnat ko umabot na po ng 1 linggo po. Kung di ako nagkakamali, mahigit na. Alam niyo po, umuubo na po ako mga minamahal, at bawat ubo ko, kumikirot na po yung dibdib ko. Umabot na po sa likod ko yung kirot mga minamahal. Kaya nagtataka ako mga minamahal, kung ito po yung food poison pa rin o ibang karamdaman na. Alam niyo po mga minamahal, nung habang tumatagal ang aking beloved mama na hindi pa po naglilingkod sa mahal na Panginoon, ay pinili pong ako ipa-check up. Nung nakita ko po mga minamahal ang aking x-ray, yung baga ko po pala mga minamahal ay natabunan na po ng maraming tubig mga minamahal. Unti na lang po yung itim. Kaya po pala nagtataka ako mga minamahal, nahihirapan akong huminga. Ang kirot na ng dibdib ko mga minamahal, ako po yung may sakit pala na pneumonia. Bawat gabi mga minamahal, umiiyak ako sa sakit mga minamahal, iyak ako ng iyak. Dahil naisip ko mga minamahal, meron pa akong lakas, hindi ko napahalagan yung mahal na Panginoon. Araw-araw po akong dumadalo pero malayo po yung isip ko sa mahal na Panginoon. Pero nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, pinaisip sa akin na mahal na Panginoon na hindi lamang dapat tayo tagatupad, kundi sundin natin palagi yung utos sa mahal na Panginoon. Kung maglilingkod lang din naman tayo sa mahal na Panginoon, bigay na po natin yung pinaka-the best mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yun po yung natutunan ko habang nakaratay sa higaan. Oh. Yung pala mga minamahal, tinuturuan lang pala ako na mahal na Panginoon kung paano po pala yung tamang paglilingkod. Yung pala mga minamahal, tinutuwid lang ako na mahal na Panginoon. Nung naisip ko mga minamahal, yung mga pagkakamali ko, bawat paggising ko, hindi na po ako humahawak ng gadget. Lagi ko po na binabasa yung Biblia. Lagi na ako nagpupuri mga minamahal. Habang tumatagal mga minamahal, ako po mga minamahal ay nagkakaroon na po ng lakas. Nakikita nila, butot balat na lang ako mga minamahal yung mukha ko. Halos lumabas na rin po yung buto ko dahil sa sobrang payat ko, di na ako kumakain dahil sa karamdaman ko. Gabi-gabi akong nahihirapan. Pero napakabait na mahalapan kung di ako pinaalalahanan. Hindi ko malalaman yung mga pagkukulang ko sa buhay at pagkakamali. Maraming salamat sa mahalapan dahil ako po ngayon mga minamahal. Wala na po kung tubig sa bag. Ako pinagaling na na mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya lubos ako nagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagtuturo at pagtutuwid mga minamahal, at sa panalangin po ng mahal na Pastor. Dahil kung wala po mga minamahal na nanalangin sa atin mga minamahal, ako din po, di ko alam kung saan na po ako pupuliutin ngayon. Pero napakabait po ng mahal na Panginoon. At pasalamat ko lang din mga minamahal, nung nakaraang mga buwan, ako po'y may nahayuan na isa pong may chronic kidney disease po mga minamahal. Ang sabi niya sa amin, lagi daw po siyang ginugulo ng kanyang kasambahay. Halos tinatadyakan na dahil wala daw po siyang may tulong. Sabi niya sa amin mga minamahal, yung karamdaman ko para na rin akong may taning dahil wala na akong pag-asa. Pero mga minamahal, one time nakita niya po naghahayo kami sa page ng may mga sakit. Pinaunlakan niya po, nabasa niya po yung
paghahayo namin, kinausap namin siya, mga minamahal, linayuan namin. Alam niyo mga minamahal, siya naman po ay nakumbinse. Ngunit nung kami na po nag-alok sa kanya, nasabi namin, Kuya, meron naman pong dadaan na kakilala namin sa outreach na malapit sa'yo, bakit hindi ka na lamang po sumabay para hindi ka mahirapan dahil meron ka pong karamdaman. Ang sabi niya po sa amin, nag-aalinlangan na daw po siya mga minamal. Yung pala, naisip niya, ang tingin niya sa amin mga minamal ay scammer. Akala niya mga minamal, hindi po kami totoong nagsasabi ng kabutihan ng malapay nun. Alam niyo mga minamal, hindi po namin tinigilan, siniran po namin ni siniran, sinindan po namin ng mga buhay na patotoo na galing po sa ating banal na gawain. Alam niyo po, isang araw mga minamal nag-chat siya, sabi niya, ako na lang mag-isa dadalo dahil wala pa po siyang tiwala. Nagmotor siya mga minamal, kahit meron siyang karamdaman, hirap na hirap na. Nung siya po'y nabautismoan mga minamal, nag-chat po sa amin mga minamahal, ang sabi niya, totoo pala yung sinasabi niyo. Ako po'y pinagaling na, sabi niya mga minamahal sa kanyang karamdaman. Siya po'y nagpatotoo nakaraang anniversary mga minamahal, kaya lubos kami nagpapasalamat sa Malapanon. Hindi naman po kami karapat dapat. Pero kinahabagan lang din kami magamit mga minamahal. Isang basahan lang pero nagagamit na mahal ang Panginoon. Patotoo ko na lang din mga minamahal, nung nakaraang mga 2 taon ko din nagkakamali, 2020, ako po'y nagkaroon ng karamdaman din. COVID naman po din mga minamahal. Napaalalahanan din po ko yung araw na yun. Alam niyo mga minamahal, nung napunta po ko, naisip ko, baka dito na ako mamamatay. Yung pala mga minamahal, may layunin pala ang mahal na Panginoon sa akin. Bukod na itutuwid ako nung pinalalahanan, meron pa pala siyang mission mga minamahal na ipapagawa. Alam niyo po, meron po akong nahayuan doon na isang matanda na 6 na beses na siyang sinaswab test. Palagi po siyang nagpa-positive mga minamahal. Hindi na siya nakakalabas. Ginawa niya, lumabas, tumakas na po siya sa quarantine facility. Pero di siya nakatakas dahil nga po nahuli siya ng barangay. Nahayuan po namin mga minamahal. Sabi ko, Tay, di mo naman kailangan tumakas. Kailangan mo po salita ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, di po siya nagmatigas. Tinanggap niya naman po yung salita ng mahal na Panginoon. Sabi niya, sige, magpapabautismo ako. Kapag sa panalangin nyo, ako'y gumaling, ako'y mag-negative, magpapabautismo ako. Pagkatapos, alam niyo mga minamahal, siya po na ipanalangin mga minamahal. Pagkatapos po siyang makatanggap mga minamahal, 2 araw po nakalipas, totoo po siya po yung nag-negative sa kanyang resulta mga minamahal. Pero nung tinanong ko mga minamahal, sabi ko, Tay, sabi mo sa akin, magpapabautismo ka kapag nag-negative ka sa resulta mo. Alam niyo, sabi sa akin mga minamahal, di naman ako nangangako eh. Sinabi ko lang yun. Alam niyo mga minamahal, binaliwala niya yung pangako niya sa mahal na Panginoon. Lumabas siya. Tuwang-tuwa siya kasi akala niya makakalabas na siya mga minamahal. Ilang hakbang na lang sa kanyang sasakyan para iuwi na sa bahay. Alam niyo po, nung hakbang na lamang siya, ilang hakbang mga minamahal, bigla po siyang umubo ng malakas. Ang ginawa ng doktor, bigla po siyang hinablot mga minamahal, ibinalik po ulit sa quarantine facility mga minamahal. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, Tay, hindi naman po ako yung pinangukuan mo, kundi yung mahal na Panginoon. Totoo po kasi yung Diyos na pinaglilingkuran namin dito mga minamahal. Tay, sabi ko sa kanya, ang sumunod naman po mga minamahal, meron po ako nahayuan. Ang sabi niya sa akin, isa daw po siyang sakristan mga minamahal. Ngayon po mga minamahal, kami, nagpapalitan po kami, nagsishare po ako sa kanya. Siya po'y nakumbinsi mga minamahal at di kalaunan siya po'y nabautismohan. Nung nabautismohan po siya mga minamahal, kinahapunan po mga minamahal, nakalabas na po siya ng quarantine facility mga minamahal, nag-negative agad. Ang sabi ng mga tao doon, tignan mo yung nangangaral doon, tignan mo yung tao doon na binautismohan lang, pagkatapos mabautismo, nakalabas agad. Kahit sila po mga minamahal ay naniniwala na ang gawain po natin ay totoong nasa katotohanan mga minamahal, nasa buong katotohanan po. At nandoon na ako mga minamahal sa punto na inuusig na nila ako. Ang sabi nila sa akin, bakit di ka kumakain? Anong ginagawa mo sa gamot mo? Bakit mo pinaplastic? Sabi ko, wala naman po akong ibang aasahan kundi yung mahal na Panginoon lang. Mag-aayuno ako dito at magpupuri. Gawin nyo yung gusto nyo, sabi ko sa kanila, dahil iba-iba po yung pinaniniwalaan nila mga minamahal na Diyos. Alam nyo mga minamahal, nung inuusig nila ako pinagtatawanan, sabay-sabay kaming sinabtes, mga minamahal, nung malapit na po yung araw na paglabas ko.
Nung nalaman mga minamahal namin yung resulta, lahat po nang nanguusig sa akin mga minamahal na magpalakas daw ako, bakit daw di ako umiinom, bakit daw anong ginagawa ko sa buhay ko, para daw akong magpapatiwakal na mga minamahal. Nung nalaman nilang ako lang yung nag-negative mga minamahal, namangha po sila mga minamahal dahil sabi nila, ngayon lang daw po sila nakakita ng ganitong pananampalataya. Sabi ko, hindi lang naman po ako nag-iisa, dumalo kayo sa gawain na mahalapan. Makikita nyo mga minamahal, yung mga totoong naglilingkod sa mahalapan na totoong tao ng Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, di ko na po pakahabaan. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Purihin po ang tinapakadigal ng Diyos. God bless you mga kapatid.